Totoo nga naman. Walang katulad ng style sa mundo. No? Na kinakailangan, pag hari ka, talagang may advance party. Na kailangan talagang, salamat sa Diyos na Kanyang ibinigay ang Kanyang buktong na anak in a very simple way, in a very lowly way, para kahit ng pinaka mababang tao kayang maabot. Amen? Salamat sa Diyos na tayo ay naabot ng Kanyang kaligtasan. Amen? Hindi ba kayo magpapasalamat na tayo ay binigyan ng ganyang pribilehiyo? Praise the Lord na tayo were given the opportunity to serve. Amen? Now, dadako tayo sa ating mensahe. Okay? At ang mensahe natin, umpisa natin ng Miyerkules. Okay? Baptist in this pandemic. And we have studied what the Baptist is, what Baptist means. We are not only a religion, but we believe that Baptist comes from God. He was the one who gave the authority. And we have that standard, we have that basis biblically. Okay? And so we praise the Lord for that opportunity. So nandito po tayo sa tinatawag na, ano ba yan, yung letra by letra may meaning, tawag yan? Ha? Acronyms, okay? No? Na ginagawa natin at nadwell ako doon sa letter B, sa Baptist. At yan ay, sabi ko sa inyo, ito po ay hindi po ito kopyado ayon sa mga theological lessons na binibigay sa mga Bible colleges. Ang Baptist acronym ko po ay iba. Because ito talaga ay, since then ako'y bata pa, naririnig ko na ito sa mga matatandang pastor. And I just continually, teach this and develop this. And so may basis tayo. Ano yung una? Well, the first letter B is that the Baptist is the most biblical people. Wala na ho akong nakitang magaling talagang mag-aral. Mag-aral sa salita ng Diyos, kundi talaga mga Baptist talaga. Magaling talaga sa pag-aaral. No? Lalong-lalo na when it comes to doctrinal statement, when it comes to standard. Okay? So, nandyan naman, napag-aralan na po natin yan. At ang tanging basis niya lang ay walang iba kundi salita ng Diyos. We will go to the second letter, A. Okay? A represent, okay, they are the most active people. Active. Sulat niyo yan, active people. In the book of Philippians, okay, chapter 3, okay, yan po ay pang-umpisa lang. Philippians chapter 3, but you must add on the verses as I presented it to you, okay? Philippians chapter 3, verse number 11, okay? Sabi ni Apostle Paul ito, sulat niya ito, sabi diyan, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after. If that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Dito po natin makikita that Apostle Paul was a very, very active
apostles or active person in his faith. Marami pa kayong mababasang verses, sabi niya, sa aking paglilingkod sa Panginoon, for to me, living in this life, okay, is Christ. Nandyan din yan. I think Philippians 1:21 yan, for to me, to live is Christ. I am busy. This life was designated, okay, for Christ. For me, to live is Christ. And when I die, is gain. Amen? Now, yan po ang kanyang pananaw sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. May isa pang verse doon sa 1 Timothy, sabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course. Okay? I have kept the faith. Kaya makikita niyo mga kapatid, ang totoo na kung saan naintindihan nila na sila po'y may kaligtasan, ay sila yung mga tao na actively involved in the work of God. They are active people. Now, makikita ba natin ito sa spirit ng mga New Testament Christians? Puntahan po natin. Tingnan nga po natin sa umpisa. Okay? The most active people, tingnan nga po natin in the book of Acts, chapter 2. Magsimula sa verse number 40. Tingnan po ninyo. Ang first New Testament Christian people who were converted to Christ. Ang tingnan po natin ang kanilang example. If they are not active or very active, super active. Saan ba? Sabi diyan, and with many other words did we testify and exhort. Verse 40, chapter 2. Acts. Okay? Testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. And they that gladly receive his words were baptized. And the same day were added unto them about 3,000 souls. So, ang mga taong ito, 3,000 naligtas, nabautismuhan. Ano ang kanilang ginawa pagkatapos nito? Well, ang sabi diyan, and they continued. Patuloy. Amen. They continued steadfastly in the teaching of the disciples. Sabi diyan, steadfastly. Where? In the apostles' doctrine. They were active in studying. They were active in listening. They were active in Bible reading, kung ano man ang mga pamamaraan to learn more. They were very active. They continued in learning the teaching of the Bible, the principles of God's Word. At yan po ang kinakailangan nating ilagay sa ating isipan sa panahong ito. Alam niyo mga minamahal ko sa pananampalataya, maraming mga tao naligtas lang, pero hindi naintindihan ang pagkaligtas. Akala nila enough na. Hindi After you got saved, you need to keep on serving God and keep on studying. Palalimon mo pagkaintindi mo para lalago ka sa pananampalataya. Amen? Yan po yan. Yan ginawa nila. They were active in the teaching, in the doctrines of the apostles and the doctrines of the Bible. Ano pa? They continued in fellowship. They were active in fellowship. Hello? Okay? Ano pa? Ang sabi diyan. Okay? And in fellowship. And in breaking of bread. In prayers. They were active in fellowship. They were active in prayer. Amen? At ang sabi diyan, house to house. Amen? Okay? At ang sabi diyan, verse 45, and sold their possession and goods, and parted them to all men as every man hath need. They were active in giving. They were active in praying. They were active in fellowshipping. They were active in giving. At anong nangyari? Ang sabi diyan, and they continuing daily with one accord in the temple. They were active in worship. Aktibo.
Daily pa nga yan eh. Tayo ba'y nagsisimba araw-araw? Hindi naman araw-araw tayo eh. Sila araw-araw eh. Amen? They continuing daily with one accord in the temple, breaking of bread from house to house. They eat their meat with gladness and singleness of heart. They are not only active in worshiping, they are active in Bible studying in their houses. Aktibo. Bakit po? Tandaan niyo po ito. Pag ang activeness niyo sa simbahan mawawala, maging aktibo kayo sa labas. Gugugulin niyo lahat ng oras niyo sa labas at karamihan dyan nawawala sa paglilingkod sa Diyos. Hello? So makikita niyo kung gaano kaaktibo yung mga New Testament Christians. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy sa paglilingkod. Tuloy-tuloy sa pananalangin. Tuloy-tuloy sa fellowship. Tuloy-tuloy sa pagsama-sama. At yun po'y kinakailangan. Ipakita ko po sa inyo tuloy-tuloy ha. Tingnan natin ha. They are active in sharing the gospel. Bakit po? Tingnan po ninyo. Chapter 4. Chapter 4. Chapter 4 verses 1 to 4. Makikita ninyo na sa kanilang paging aktibo mga kapatid, makikita ninyo na ang kalaban aktibo rin. Pinag-uusig sila. Umpisa ng persecution sa mga New Testament Christians in the time of the Lord Jesus Christ. Although alam po natin na doon pa lang sa panahon ng Panginoon, ayaw na siya ng mga tao. Sa history ng Israel, 3 ang murder. Murder of John the Baptist, murder of Jesus Christ, and murder of Stephen. Okay? Hindi po yan lingid. Nakasulat sa Bible po yan. At yan po mga minamahal ko ay naranasan nila. Time chapter 4, makikita ninyo sa Book of Acts, na dito nakaranas na sila po'y kulungin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Anong sabi niya? As they speak unto the people, verse number 1, the priest, religious leader yan, the captain of the temple, the Sadducees came upon them, being grieved that they taught the people and preached through Jesus the resurrection from the dead. Yung mga religious leader, ayaw sa kanila. Opo. Anong ginawa nila? Nagtuturo sila tungkol sa Panginoong Jesus. Tungkol sa pagkabuhay maguli. May isang sikta na hindi naniniwala sa pagkabuhay maguli. Anong sikta? Jewish religion. Sadducees. Hindi naniniwala na may resurrection. So pangaral ng pangaral itong mga apostoles. Okay, that there was a resurrection because the Lord Jesus Christ was resurrected from the dead. Aba, pambihira, galit yung mga religious leaders. Okay, and what? Verse 3, and they laid hands on them and put them in holds unto the next day, for it was now eventide. Ano ginawa? Pinaghuhuli sila. At kinulong sila that night, kasi gabi na eh. Ano sabi sa verse 4? Howbeit many of them which heard the word believed, and the number of the men was about 5,000. Pero kahit na ganun, tuloy pa rin ang pangangaral. Amen? Ang convert marami, 5,000. Mas marami kaysa 3,000. Amen? Tuloy-tuloy lang. Okay? And it came to pass on the morrow that the rulers and elders and scribes, Annas the high priest, Caiaphas, and John, and Alexander, and many, as were of the kindred of the high priest, were gathered together at Jerusalem. And when they had set them in the midst, they asked, by what power and by what name have ye done this? Biro mo. Pag nangangaral ka talaga, tatanungin ang ano? Ang unang itatanong sa'yo, authority mo. Kaya yung sinasabi, importante na alam nyo na tayong Baptist, may authority tayo. Hindi ka lang pangaral ng pangaral. Na hindi mo alam ang iyong stand. Na hindi mo alam ang salita ng Diyos. Amen? Pinagtatanong, by what authority are you doing, you're doing this? Sinagot nila ng tama dyan eh. Amen? So nandyan na, simula na ng pag-uusig. Pero tanong, sila ba itumigil nang sila'y pinagpe-persecute? Hindi. Umpisa pa lang yan, umpisa. Nais kong tuloy tayo, jump tayo. Okay,
pinag-uusig sila. Punta tayo. Chapter 5. Chapter 5 and verse number 41 and 42. Tingnan po ninyo. Ito yung pagiging active ng mga New Testament Christians. Kahit na may persecutions, tuloy. Amen? Kahit na may pandemic, tuloy. Kunti lang nag-amen ha. Kahit na may crisis, tuloy. Amen? Oh, ito, sabi niyan, and they departed from the presence of the council. Ano naman ginawa sa kanila dyan? Another po naman, pinaghuhuli sila. At pinagtatanong na naman. Saan? Presence of the council. Yang council na yan, mga religious group po yan. Na nakaupo. Okay? At sila po'y pinakawalan. And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for Christ. Inusig nga yung master natin, tayo ba? Hindi po pwede. Ganon din mangyayari sa atin eh. Pero pasalamat sila. Ano, partakers na ko. Pero anong sabi sa 42? Tingnan nyo. And daily, where? In the temple. What? And in every house. Pambihira. Daily in the temple and in every house. What? They cease not to teach and preach Jesus Christ. Ganon ka-active. May pag-uusig na, tuloy pa rin. Tingnan mo naman ang resulta. The number of the disciples, chapter, multiplied greatly. Wow. Bakit po? Hindi tumigil eh. Amen? Ganyan dapat ka-aktibo. Kung ganyan dapat ka-aktibo ang mga New Testament Christians, mga Baptist people during their time, dapat tayo din sa panahon natin ngayon, aktibo din dapat tayo. Yun ang spirit ng ating mga forefathers eh. Amen? Remember, na lahat ay nabautismuhan, manimula kay Jesus Christ, binautismuhan ng Baptist. Sunod mga apostoles, binautismuhan ng Baptist. Nagbaptize ang mga disciples, naging church na, nagbabaptize pa rin. Iyan na ang mga disciples na napakarami, dagdag sa simbahan. Tuloy-tuloy ho yan. Aktibo sila. Why? Because they are active people. They cease not to teach and preach Jesus Christ. Walang tigil. Walang humpay. Pagtawanan man dyan, ipipersecute man dyan, sige lang. Bakit po? Active people are people who endure. Are people who overcome difficulties and persecution. Kaya sabi ko nga sa inyo, Baptist people are tested people. They are people who pass the test. And they are people that are strongly built up, strongly and deeply grounded by the Word of God. Ganyan yung Baptist. Hindi tayo balat sibuyas. Although siguro may mga ibang balat sibuyas. Sana hindi kayo. Nakunti, sabi nga dito eh. Kunti mong, ara ko nung una yan eh, yung takla mong bulatin, may takid yun. O ganon yung mga terminology noon. Hindi ko mamaintindihan, ganon pala yun. Ang bihira, kakunting bagay, bagsak. Ay nako, pag ganyan ang buhay baptismo, hindi ka tatagal. Kasi sa pagiging Baptist, ito ay hindi passion show. Hindi ito papormahan. Sa pagiging Baptist, hindi papormahan. Tandaan nyo ito. Sa pagiging Baptist, patibayan. Patibayan ng sikmura. Patibayan ng tiyan. Bakit? May mga panahon di ka makakain. May mga panahon maubusan ka ng pagkain. Baka pag naubusan ng pagkain, alam ba ninyo na, may pangyayaring nagpunta lang sa kainan. Matanda ng Kristiyano, alam ko yan eh. Sa kainan lang nagtampo na.
Bakit po? Nahuli. So lahat nakakain na. Nahuli. Yung mga pastor din, hindi pa nakakain. Nagbiro itong isang pastor. Biniro lang naman. Brad! Muha ka ng pagkain mo, pero yung mga pastor pala, hindi pa nakakain din. Kasi walang pinggan. Hanap ang pinggan. Ganyan. So, hindi ko alam kung anong nangyari, basta't nagtampo itong membro. Umuwi, hindi kumain. Ikaw naman, Brad. Kami nga hindi pa nakakain eh. Walang pinggan. Anong magagawa natin? Antayin na lang natin, makatapos sila ganyan. Kaya, kasi yung isang kumakain pala, nagbibiro, Brad, pasensya ka na. Mauna na lang kayo. Sige, bawat subo ko, mabusog ka sana. Yung mga ganung tirada. Sige. Biro mo, sa ganun lang, nagtampo, umalis. Daling pinuntahan ng pastor, Brad naman, bakit ka naman magtampo? Huwag na. Kami nga, hindi pa nga nakakain, naghahantay din kami. Hindi kasi yung salita kasi nung... Ay, nako. Balat, sibuyas. Ang tanda mo na. Sa pananampalataya, tagal mo na. Oo. Pero kung minsan, kinakailangan din kayo, mag-ingat kayo sa mga biro-biro. Tansyahin nyo rin ng tao mga binibiro nyo. Baka mamaya hindi mag-gets ang biro nyo. Instead makatulong, ikaw din naging cause. Tampo. Pero alam nyo, sa buhay Kristiyano, dapat malawak isip mo. Malawak ka dapat. Hindi ka one-sided lang. Hello? Oo. Bakit po? Ang pagiging Baptist, malalim. Ang pagiging Baptist, talagang matibay ang loob niyan. Opo. Kahit ano pang pagdidiscourage sa'yo, tatawanan mo lang yan. Tingnan natin, sinong mapikon? Mapikon ka sa kakaini sa akin. Amen? Bakit to? You can handle it. Kaya nga may mga pagkakataon na instead na ako mismo. Nung una kasi, madaldal din ako eh. May mga pagkakataon na I always think of what I say before I say it. Nakasabi naman sa Bible yan eh. Kahit kanino. Bakit to? Because there are times na it's not needed at all. It will not help. If it will not help, why should say it? Amen? I want to say something that builds, that edifies, that strengthens, that inspire. Yun ang gusto kong salita na bibitawan para ma-bless yung mga nakikinig. Tama, hindi? Amen? Kaya ang pagiging Baptist, kinakailangan, ikaw ay matatag, matibay. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ito panglabas na nyo. Kinakailangan matibay ka dyan. Hello? Amen? Ang pagiging Baptist, hindi pagandahan. Hello? Ang pagiging Baptist, patibayan. Matibay ka dapat. Paano masubok? Pag matibay, pag ikay nasubok, tuloy ka pa rin sa paglilingkod. Matibay yan. Pero konting pagsubok lang, ang liit-liit lang na pagsubok, tumigil ka na. Marupok yan. Amen? Ganun lang yun eh. So, tingnan po natin. Dito, tandaan nyo. I'm showing to you that at the beginning of their Christian life, they were so active. Ito ngayon, pumasok. Pumasok kayo ng pag-uusig. Pinagpapatay sila, pinagbabawalan sila, pinagkukulong sila. Susunod ka pa? Sisigi ka pa? Pero ang sabi diyan, kahit na sila po ay pinag-uusig, ang sabi diyan, and daily in the temple, and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Ibig sabihin, kahit sila pumunta, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kahit sinong makausap. Hindi lang yan mangilan-ngilan. Lahat sila. Imagine mo kung 3,000. Sunod, 5,000. Kahit saan magkalat yan, usigin mo yan, magkalat yan. Dami pang silang mababahagian. Amen? Start pa lang ito ng persecution. Pero ang kanilang ugali, kahit saan man sila pumunta, hindi sila tumitigil ibahagi
ang mabuting balita at ang kaligtasan ng Panginoon. They cease not to teach and preach Jesus Christ. Okay? Tuloy tayo. Gaano kaya ka-active ang mga ito? Jump tayo, chapter 8. Tingnan nyo. Acts chapter 8 na po tayo. Dinidil ko lang sa inyo kung gaano sila ka-active. Ito na. Chapter 8 na. Ang chapter 7, ito po yung time na yung first Christian martyr namatay na. Sino yon? Si Stephen. Okay. Verse 1, chapter 8. And Saul was consenting unto his death. And at that time, there was a great persecution. Ito hindi na persecution lang. Ito ay great persecution in the church. Sino namumuno? Si Pablo pa. Grabe. Great persecution against the church which was at Jerusalem. And they were all scattered abroad. Pambihira. Pinadalhan sila ng persecution, mga minamahal ko. At pagkatapos sila po, at pambihira nagsikalat. Ang kagandahan, nagkalat abroad. Iba yung abroad sa atin ngayon eh. No? Ibang bansa, abroad. They scattered abroad. Okay? Throughout the regions of Judea, Samaria, except the apostles. And the both men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. As for Saul, he made havoc of the church, entering into every house and hailing men and women, committed them to prison. Verse 4, therefore, they that were scattered abroad, went everywhere, what? Preaching the word. Pambihira. Mapigil mo ba yan? Hindi mo mapigil yan. Nagsikalat nga. Pero kahit saan man sila magpunta, pangaral ng pangaral, share ng kanilang kaligtasan. Tanong, active hindi. Susundan nyo yan, tuloy-tuloy, makikita ninyo. Chapter 9, conversion ni Saul. Chapter 10, conversion ni Cornelius. Pag binasa nyo 11, 12, pambihira, in any villages, in every regions, pambihira, na-saturate. Bakit po? Walang tigil silang nangangaral ng salita ng Diyos kahit na grabe ang persecution. Makinig maigi. Umaatikabok ang persecution, pero umaatikabok din ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ha? Amen? Matindi ang pagbabawal sa kanila na huwag mangaral. Matindi pa ang kanilang pamamahagi ng salita ng Diyos. Pag ganyan, ka-active ang mga mananampalataya. Sa simbahang ito, marami pang taong makakilala sa Diyos. Huwag kayong tatahimik. Habang may oportunidad, gampanan nyo na. Bakit po? Because nagpapahiwatig na ang pandemyang ito na malapit ng Panginoon. Ilan pa sa mga mahal nyo sa buhay, ilan pa sa mga kaibigan nyo, hindi pa nasira ng kaligtasan. I-required ng Diyos ang kanilang dugo sa inyong kamay. Ang Baptist people, not only the most biblical people, but they are the most active people. P, letter P. They are the most, persecuted people. Oho, hindi lang sila aktibo, pinag-uusig sila. Pero hindi sila tumitigil kahit may pag-uusig. Saan man sila naroon, sa kulungan man o kung saan man, sila po ay tuloy-tuloy nangangaral ng salita ng Panginoon. Sige nga, nabasa na natin yan. Chapter 4, 17 to 20, anong sabi? But that it spread no farther. Ano sabi? Among the people, let us straightly strengthen them.
para hindi na ito kumalat itong mga tinuturo nila. Pagbawalan natin sila. Hello? Amen? Let us straightly threaten them that they speak henceforth to no man in His name, in this name. Verse 18. And they call them and command them then not to speak at all, to teach in the name of Jesus. Verse 19. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. But sabi niya, for we cannot but speak the things which we have seen and heard. Ang mga ibang mga lukulukong gumagawa ng mga kasalanan, hindi tumitigil eh. Hello? Amen. Ang mga magnanakaw, mga hold-upper, tumitigil? Hindi. Hindi. Yung mga mamamatay tao, mga adik, tumitigil? Hindi. Yung mga nangungurakot, tumitigil? Hindi. Yung mga makasalanan tao nga, hindi tumitigil, tayo pa, na tama ang ginagawa natin. Amen? If they are so bold enough to do what is wrong, why should we Christians should be bold enough to do what is right? To speak what is proper, what is right. Dapat lang. Ang tatapangan ng mga apog ng mga ito eh. Maling pinanggagawa eh. Mga kurap. Hindi nahihiya. Tayo pa. Amen? Mga kapatid ko, importante ito. Ipakita niyong active kayo kahit na may pandemya. Bakit? Bakit ka mahiya magbahagi ng kaligtasan mo? Ano ikakahiya mo? Hello? Yung mga iba nga, hindi nahiya eh. Mali-mali ang ginagawa nila eh. Ikaw pa may kaligtasan? May banal kang espiritu? Bakit ako mahiya? Hindi. Magpapakawalang hiya ako para sa tama. Kung yan ang kinakailangan. Amen ba? Hindi mo wala namang mawala sa'yo pag magbahagi ka ng kaligtasan eh. Wala. Pwede kang pagtawanan, pero makikilala ka, nabaptis ka. Hello? Amen? Okay? Chapter 5, 17 to 20. Ano sabi? Then the high priest rose up, and all they that were with him, which is the sect of the Sadducees, and they were filled with indignation. Alam niyo, mga religious leader, mahiya talaga, at saka pagkaingitan ka talaga eh. Pag ikaw yung mangangaral ng totoo, salta ng Diyos, and laid their hands on the apostles, and put them in the common prison. Verse 19, but the angel of the Lord by night opened the prison doors, and brought them forth, and said, go, stand and speak in the temple to the people all the words of this life. Ganun lang eh. Commanded pa rin. Kaya makikita nyo yung mga marakulong ginawa ng panahon dyan eh. Ang prison jail, binuksan eh. Walang nakakalam. Bakit po? Kasi talagang nandyan ang Panginoon kumikilos. Higit sa kanilang magagawa. Another verse pa. Verse number 28-29. Ano sabi? Saying, did not we straightway commanded you that ye should not teach in His name, in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. Oh, then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Sabi ko nga kanina sa devotion ko, pambihira. Mula ng pandemyang ito, lahat ng mga simbahan nag-suffer. Sumunod kami sa protocol. At tandaan nyo ito. People, Baptist people who love the Lord are law-abiding citizens. We do not violate the law. We implement the law. Pero pag sinakop mo na ang law ng Diyos, mananagot ka sa Diyos, hindi ka mananagot sa amin. Sabi ko nga, i-open ang daming mga lugar na kung saan ang kasalanan doon, minamanufacture, doon isinagawa. Walang nakukonsensya. Pero pagbawalan mo yung simbahan, i-open, na kailangan sa pandemyang ito ang pananalangin, turuan ang mga taong manalangin,
at magtikluhod, magpakumbaba sa Diyos. Inopen mo ang lahat ng mga illegal, pero ang kabanalan, hindi mo inopen. Anong magagawa ng mga tao? Di mapapunta doon sa kasalanan. Amen? Kaya yan ang sinisigaw ng mga pastor sa panahon na to. At kahit sinong religious leader, yung ating mga government official, hindi nakakaintindi. Hindi kasi nagbabasa ng Bible eh. Kaya ano? Patuloy ang curse sa ating bansa. Patuloy ang curse sa buong mundo. Bakit? Hindi nagpapakumbaba. Hindi nagbabago. Hindi nagtitikluhod sa Diyos. National healing cannot be done without God. Hello? Kahit gaano pa kalaking budget ang kanilang ipapasa, hindi gagaling ang bansang Pilipinas kung hindi God will intervene. Hello? At tatandaan nyo yan. Kaya sa akin, ang safety, wala. Wala sa gobyerno, ang safety nasa kamay ni God. Unahin natin ang Diyos, nangako ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Yun lang. Baptist people are what? The most biblical people, the most active people, the most persecuted people. Hindi pa tayo nakaranas ng so much persecution dito. Malaya pa rin tayo. Amen ba? Are you active enough? God knows. Ang pagiging aktibo mo mula sa puso o pakitang tao lang? Ang pagiging aktibo mo ba ay dahil lang nire-required ka? O talagang kinusa mo? Bakit? Naintindihan mo na ang ginagawa mo ay approve of God, natutuwa si God. Tumayo tayong lahat. Are you active enough? Are you inspired enough to do your job, to do your responsibility, to do your service in the work of the Lord? Do you have that blood of the Baptists who are persecuted but keeps on, who experience so much severe persecution but they keep on? Sana ganyan din ang inyong determination sa gabing ito. Amang banal, dakilang Diyos, this is the legacy of our forefathers. This is the people who experience difficulties in their service to you, but they did not stop. But they did not make any alibis. They did not make any excuses. But they prove it in their service to you. Nawa sa panahon na ito, sa panahon namin, O Diyos, ganyan din ang Espiritong aming matanggap. Ganyan din ang aming ginagawa. Hindi kami tumitigil sa pag-aaral. Hindi kami tumitigil sa pakikinig. Hindi kami tumitigil sa pananalangin. Hindi kami tumitigil sa pagsisimba. Hindi kami tumitigil, O Diyos, sa pagbibigay. Hindi kami tumitigil sa pananalangin sa isa't isa. Because ito po nagpapahiwatig ng active life of the believers. I hope and I pray that today, each and everyone could say, I'm active in the service of the King. I am not missing in action. I am so active in the work of God. I give more time for God, not time in this world. Bless us now as we have this invitation, O Lord. Kay maluhalati, in Jesus' name. Amen. If the Lord had spoken to your heart, dito ang altar. You come. Are you so active in the work of the Lord? Paano kung ikay makaranas ng pag-uusay? Paano kung ikay makaranas na ikay pagtawanan?
Will you be still active serving God? Paano kung ikay magkasakit? Aktibo ka pa ba? Paano kung ikay makaranas ng mga difficulties? Aktibo ka pa ba? Will you determine and say, Lord, regardless of our situation in life, I will be still active in serving you. Hindi natin binibiro ang paglilingkod sa Diyos. Dapat sa paglilingkod natin, seryoso tayo. Yan ang kailangan sa panahon na to. Oftentimes napapasadlak tayo sa anumang mga bagay na hindi tama dahil ang pagiging aktibo natin ay paimbabaw. Tutuhanin mo sa puso. Amang banal, dakilang Diyos, ito po'y aming hinihiling na mangyari sa aming mga buhay. Mangyari sa espiritu ng simbahang ito. Na we will be able to possess the activeness of true Bible Baptist people who are living in your word. Even we are in the last days. That soon you will be coming. Sana masumpungan kami na so active, so zealous of our service to you. We will not take just paising-ising Kristiyano dahil ito'y mahalaga sa iyo. Bless all of us who make that decision today. Nawa lahat, even our people in their houses, Lord, they'll get that spirit. They'll get that momentum. They will get that zeal of being so active in your word. Bless us today. Bless that message. Let that be our life. Ito ko'y ang dalangin in Jesus' name. Amen.